A day in my life as a full-time mom and a full-time content creator. For today's mini vlog, samahan nyo ko i-prepare yung unang food na ipapakain namin kay Ali. 6 months na nga pala siya today, kaya may go signal na kami sa pedia na pwede na siyang pakainin ng solid food. At habang nagpi-film nga ako nitong video, na-realize ko na ang dami palang gamit ni Ali na para sa pagkain niya. At hindi ko nga alam kung lahat ba ito magagamit niya. 2 sippy cup nga pala yung binili ko para kay Ali. Isang may straw at isa namang wala. Ang una kong pinagamit sa kanya is itong walang straw. Alam nyo ba, sobrang excited ko talaga ngayon kasi dati nakikita ko lang to sa mga mami na nagba-vlog. At ngayon, magagawa ko na to lahat kay Ali. Nakaka-excite na nakakalungkot kasi mas nare-realize ko na ang laki niya na talaga. O diba sa dami ng gamit niya, ang haba na tuloy ng intro ko. Hinugasan ko nga pala muna yung mga kailangan kong gamitin and then after nyon, in-sterilize ko naman siya para sure na malinis talaga bago gamitin ni baby. At ito na nga, sinimulan ko na mag-ready ng food para kay baby. Ang unang suggest ni Doc na ipakain kay baby is kalabasa. Nakaka-excite nga gamitin tong baby food maker na nabili ko. Sobrang convenient kasi nito kasi may steamer na siya at pwede ka na rin dito mag-blender. After ilang minutes nga, chinek ko na kung lumambot na ba yung kalabasa and okay na siya, malambot na siya. So, pwede ko na siya i-blender. Super dali lang talaga gamitin itong baby food maker. Kasi after mo siya mapalambot, idediretso mo na siya ngayon dito sa blender. Napaka-less hassle-free nito at nagpump nga pala ako ng milk para maihalo ko sa kalabasa ni Ali. As per Doc kasi mas okay na haluan siya ng breast milk para mas healthy kay baby. Suggestion nga rin pala ni Doc na mas okay daw yung walang preservatives like mga Cerelac. Sabi pa nga ni Doc, kung may time daw ako, mas okay daw vegetable and fruits lang ang ipakain kay baby. Buti na lang talaga, full-time mama ko, kaya marami akong time para mag-prepare ng food ni Ali. And sakto, after ko nga i-prepare yung food ni Ali, nagising na rin siya. The next ko naman ginawa, kinuha ko na tong mga na-sterilize ko na sippy cup niya. Para ma-prepare ko na rin at malagyan ko na rin ng tubig. Sinalin ko na nga rin tong food ni Ali para makapag-start na kami kasi 10 a.m. na rin in the morning. And twice a day siya kakain ng solid food. So, breakfast and lunch. Tapos, ang interval niya is 3 to 4 hours. As per Doc nga din pala, 3 to 4 scoops lang yung ipapakain kay Ali at medyo napadami nga ito nagawa ko. Tinanong ko nga rin pala kay Doc kung paano kapag madami yung nagawa ko, okay lang ba na ilagay ko siya sa ref at ipakain ulit kay Ali. Pero sabi niya, mas okay daw na laging fresh yung ipapakain kay baby since nag-start pa lang kami mag-introduce ng solid food sa kanya. Para din maiwasan yung sakit ng tiyan. 3 days straight nga pala siyang pinapakain ng kalabasa. Then, kung wala siyang allergic reaction, magsiswitch naman kami sa banana and then apple. 3 days lagi every palet ng food. Grabe, mas feel na feel ko talaga ngayon na nanay na ako. Akala ko dati basta papakainin lang si baby, yung pala, hindi pala siya ganun kadali. Habang baby pa nga lang si Ali, ni-introduce na rin namin sa kanya na mag-pray bago kumain. As per advice nga din pala ng pedia niya, na sabayan daw si Ali kumain. Wag daw namin hayaan na mag-isa lang siya. Yung tipong kumakain siya, tapos nakikita niya rin kaming kumakain. Para daw ma-feel ni Ali yung family bonding at hindi lang siya basta pakain lang. So, eto na nga yung first reaction niya. Eto yung unang subo niya ng food. At nakikita ko sa kanya na mukhang nagugustuhan niya naman. Si Ali nga po pala ay 8.1 kilos na last week nung last check-up namin sa pedia niya and exclusive breastfeeding nga pala siya. Direct latch din nga pala siya sa akin. Kaya ito talaga yung first time na pinakain namin siya ng solid food. At sa mga hindi nga pala nakakaalam, 3 nga lang pala kami sa bahay. Ako, si daddy at si baby lang. Kaya simula 2 months old siya, kami lang talaga ni daddy yung nag-aalaga sa kanya. As per Doc nga din pala, overweight daw si baby since matakaw nga siya magdede. Pero hindi naman siya pwedeng i-diet. Pero as per Doc din, kapag nag 6 months na siya, medyo babagal na yung pagtaas ng timbang niya since naglilikot na talaga si baby. Nakakatuwa kasi na-enjoy talaga ni Ali at hindi kami nagka-problema sa unang pagpapakain namin sa kanya. Share ko nga lang din pala sa inyo na halos lahat ng gamit ni baby ay mga sponsor lang and pinadala ng mga brands. Halos wala po kaming ginagastos kay Ali pati sa diaper kaya sobrang blessed talaga namin na maraming brands yung nagtitiwala sa amin. Isa pa sa highly recommended ko is itong high chair na gamit ni Ali. Sobrang ganda talaga nito at sobrang useful. Alam nyo ba, nasa amin na tong high chair na to, 3 months old pa lang si Ali at ngayon magagamit na namin. At tingnan nyo naman tong si Ali, sobrang nag-enjoy talaga sa food niya. After nga nito, pinainom na namin siya ng water and alam nyo ba, nagulat kami kasi gusto niya yung water. As per Doc kasi, kapag ka daw exclusive breastfeeding, ayaw daw ng mga babies ng water kasi gusto nila yung lasa ng milk. At syempre, after kumain, sobrang kalat talaga. Pati yung mukha at mga buhok ni Ali, nalagyan na rin ng kalabasa.
Buti na lang din meron ako nitong Yobo wipes kasi ito yung ginagamit ko pang linis ng mga toys ni Ali, pang linis ng face and body niya, at pati na rin tong high chair niya. Kapag ganitong age na pala ng baby, hindi na talaga maiiwasang magkalat.